Pagsayaw mo ng emimbo, nakakainda, nakakaaliw, nakakatindig, balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo, at buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Magkahawakang ating kamay at walang kamalay-malay, na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Yung halos ko kumbaga nagmamakahawa ko eh. Nabigyan nyo kami ng ng kantong matitirahan. Dahil kung sa panahon na titira pa kami sa lugar, wala na kaming gagamitin yung mga gamit. Kaya nga, sabi ko nga siguro, halos ko, magibahan yung pintura, pinukpok ko lang. Sa lakas ng hampas ng tubig. Kasi kung yung tulad na lang mga construction worker, mababa ang pasahod dito. Kaysa dating mga tulad sa Purview, sa mga ano na talaga. Malayo pa dito. Pag dito naman malapit yung mga construction worker, nasa 300 lang. Hindi magsusurrender, gigibayin na kami doon, wala pa kaming bahay. Pag kami nag-iba ng bayan, pero hindi niya naman sinabi na binabaha. Tapos ayun, kami mismo nag-iba. Ang asawa ko nag-iba mismo ng bayan namin. Bakit kaya ano? Oo, tapos din nung habagat, lagpas tao dito yung baha. Grabe, wala talaga kami naligtas. Kasi mapipilitan ka dahil sa ginawa nilang panggigipit. Kasi kung hindi ka nila gigipit, hindi mo naman iisipin na pupunta ka rito eh. Kaysa magpakalat-kalat yung buong pamilya mo dun sa kalsada, mas gugustuhin mo nung bilang isang patid de pamilya na may masisilungan. Yun nga lang, pagdating dito, may masisilungan ka nga, pero sigmura mo, walang masisilungan. Dahil ang pupunta mo, lipas gutom ang mangyayari dito pag hindi ka gumalaw. Ngayon, hindi ka tulad doon sa pinanggalingan, pag tingigat mo lang, ma'am, meron ba tayong matatrabaho? O, kahit maglinis ka lang o magdamo ka lang, pwede. Rika rito. Dito, anong gagawin mo? Pare-pares lang kayo. Ang hirap dito, natutusin talaga, ginawa nila. Kahit anong gawin natin na ano dun sa pinanggalingan namin, kahit anong pilit namin, ginawa namin 24 hours, minsan balita na hindi matutulog, ang ginagawa nila talaga, dinadaas yung mga tao sa pamamagitan ng papano, sa panununog, sa mga ginagawa nila na pananakot sa mga tao doon. Hirap din kami. Kung tutuusin, talagang gusto namin maipaglaban yung paninirahan namin doon. Alam naman namin na talagang nandun na lahat. Nandiyan, pupunta ka na lang ng SM, pupunta ka na lang pag ma-hospital ka, nandun na, nakapaligid na. Kaya lang sa sitwasyon na nangyayari na kung aanoyin mo naman yung lugar na pupunta, aanoyin mo na yung lugar na tinatayuan mo, kung pilit pa na nilang kukunin talaga nila. Kaya yung hirap talaga na dito, ang naisip namin, yung hirap pala na sinasabi na yung mahirap doon, mas mahirap pa pala dito. Kasi sa tutusin talaga dito, talaga makakaranas ka dito. Kung doon nakakain ka ng 3 beses sa isang araw, dito makakaranas ka minsan, isang beses. Minsan nga, kung mangungutang ka, wala talaga din. Talaga kung hindi ka marunong dumiskarte dito, hindi ka marunong gumalaw, wala kang kabubuhayan dito. 10 billion na dapat ponda ng informal settler sa isang tao lang, kung 100,000. Ay ito nga eh, hindi nga mabot ng 100,000 yung bahay na yan eh. Isipahin mo nga lang, magigiba na eh. Oh. Walang laman yan. Pukpukin mo ng ng diunong pako na concrete nail. Susunod na ugutin mo, daliri mo na ipasok mo. Kaya pag may dating na mga lindol na yan, mag-ingat-ingat na yung mga bata dahil ibisay mo, tayo na dyan, baka mamay, magibayan. Unang-una, bago tinayo to, dapat bubusisiin ng Department Environment to kung anong klaseng area to. Palibasa, pera ang pinaglalabanan dyan.
Pagka binato ka ng pera, may mantika na ang uso mo, tatahimik ka na. Kasi kumita ka, huwag ka naman dyan, paepal ka, di ba? Oh. Ikaw naman developer, malakas ka sa taas, sa presidente, yung dapat lagyan dito, lalagyan mo. Kaya ngayon na nangyayari dito, kung sino yung developer, yun ang tumatamasa. Kinukuha namin yung talent, hindi kayo makatao! Wala tayo mahirap! Pare, ibang klase yan. Ano, pati kami pinamay. Damay-damay. Ano lang po, 5. 5 buwan lang po. Matatanda. Bata rito, Tinitirgas kami kahit hindi kami kasama! Tangina nila. Tangina nila! Wala silang awa. Hindi na sila naawa sa amin, kuya! Nasaan yung mga mahihirap dyan? Ginagamit lang sa politika! Hirap! Pagpakita ka dito sa amin! Para maramdaman mo kung ano yung hirap! Sinasabi nyo na makamahirap kayo! Pagkatapos ngayon, tingnan mo yung mga bata! Tingnan mo yung mga nag-iyakan! Malintik lang! Bigyan ka ng sardinas, 3. Pagbukas namin, mag-aagaw-agawan kami kasi sa gutom eh. Kung akala mo corned beef, buo siya. Sabi ko, wag na yan, delikado, expire na yan. Dito ako umiyak kahit lalaki ako, dito ko naranasan ng hirap. Pantagtag sa pagkain o pang medical nila, wala. Hindi natutuloy yun. Hindi totoo pa rin. O, tapos wala naman pala sila sapat na kakayahan na magpagaling ng gano'n, ibabato ko na naman sa ibang ano. Ngayon 50-50 ka, bago ka mapunta ng East Avenue, hihingan ka ng ano, pang-crudo. Eh, kung pabuti sana kung pang-crudo lang, eh kung magbigay ka na isang daan, yung pang-merienda nila, panigero nila, pang-kape nila. Kawawang wandila po, patay na bago dumating doon. SWD, may kami ng financial na ano sana, assistance. Wala pa eh. Kaya, antay-antay na lang kung mayroon o wala. Pero talagang wala pa. Ito lang nga yung araw na to nung bagyong Sante, binato kami hanggang dito yung tubig, pumasok. Lumikas na naman kami kasi gabi kasi may mga anak pa akong maliliit. Sabi nila may hospital. May hospital. Wala naman. Oh, may center. May center, walang gamot. Center lang talaga. Center lang. Ayun na nga, center lang. Kaya sabi, humiling na kami niyan, yung nagpunta si Ninoy Aquino dito. Pumunta talaga siya dito. Pumunta dito sa Pamantasan, doon sa Pamantasan sa school. Hiniling namin yan, 1 taon na ngayon, oh, baha na naman. Asaan yung mga pangako niya? Wala. Puro pangako, wala. Walang anesthesia, kaya sabi niya, iyak siya na iyak mo. Sabi niya, ako mamamatay pala tayo nagkatayo dito sa Montalban. Wait. Ano ba yan? Hop! Sila! Bo! Sasa mo! Oh, sasa mo! Buti na naiinig ako! Sa madalit salita, napaalis kami doon pero hindi kami binigyan ng importansya ng gobyerno. Pagkos, hinayaan lang kami. Kaya ang ginawa namin, kaysa magmukmo kami sa Santabi, gumalaw kami para
pagka meron na sinasabing bahay. Ayon naman sa kanila, bago sinabing ganun, na maganda raw ang nilipatan namin dahil may bahay na nga daw at may tubig at may ilaw. Pero sa ganun salita nila, kami, naniwala kami. Ito ngayon. Kaya nga kung maaari nga na ano ko itong lugar na ito eh. Sumpa ako kasi ito, hindi na akong talban ito eh. Mental ban ito eh, nakakaluwag. Ang nakakaluwag dito, katulad ng may stable na trabaho. Pero sila mismo dumadaing din. Kaya nga, kumbaga dito, kung di makapal ang mukha mo sa buong isang araw at pinanipis mo yung mukha mo, kaya hila mo, hindi mo kaya mangutang dito o good dumiskarte sa kapwa mo. Katulad na lang ang nangyaring bahaan dito. Lahat kumpleto tao dito. Pero nung nabaha, naubos lahat ng gamit ng tao. Ngayon ang tanong, hinihingan kami ng bayad ng NHA. Eh dapat kami magreklamo eh. Sino ba ang dapat managot doon sa nangyari sa amin? Pinagsikapan namin biling mga gamit. Eh wala namang umaako. Dapat pagkatusin ang developer. Pangalawa, yung NHA. Kasi sila ang naglagay sa amin dito ng gano'n. Yung pala, lalagay kami sa kapahamakan, sabi nila. Kaya kami inalis sa mga endangered zone. Yung pala, dead zone pala dito. Sa lahat ng agam, talagang wala kami nakuha na tulong o suporta sa gobyerno. Kasi ang binigay sa amin dito, 3 kilo lang yata o 5 kilong bigas, sa 2 sardinas. Yun lang bago kami nakapunta dito. Tapos sasabihin nila yung pinirmahan daw. Paano ka makakapirma? Paano mo mababasa yung pirma mo? Eh hindi nga maintindihan ng tao dahil sa pagod. O kung papabasa man sa'yo, yung pipirma mo, aabutin kayo ng ilang oras bago mo pabasa sa dami ng pipirmahan mo. Imbis na yung mga tao, nirelocate sa mataas muna bago dun sa may baba. Ang ginawa sa tao, ewan ko anong gusto ng NHA na yan, o papatayin pa, lulunodin yung mga tao, nirelocate lahat sa baba. Doon nagkahabagat na buong mundo nakakita ng nangyaring habagat sa 1K2. Kaya talaga nabuo yung kadamay anak paus dito sa Montalban. Dahil doon sa ginawa ng hindi ka nais-nais ng mga developer na yan, pati ng NHA na yan. Dapat yung nagtatanggol sa atin. Ba't kami, ba't ang hayop? Pag nawawala, hinahanap namin. Pinakakain namin. Ba't kami tao? May buhay kami, may pakinabang kami sa gobyerno. Bakit hindi kami inaadap?